Alright, restart. Nangyari na po ba sa atin minsan yung may mahalaga tayong ginagawa sa ating laptop o sa ating cellphone at nung una ay mabilis naman ito, ngunit habang tumatagal ay bumabagal sapagkat dumadami ang ating mga binubuksan na application, marami tayong mga dinadownloads, meron tayong mga notifications, nadadagdagan ng mga pictures, ng mga files, at mga processes. Unti-unting bumabagal, nagahang, at doon sa mga naglalaro ay, ang term nyo dyan ay naglalag. Diba? Naglalag. Kaya nagrarant yung mga young people. Naglalag. Lagi ko narinig kay Amir yan ngayon. Naglalag. At may mga ganong tagpo sa ating buhay na minsan gusto na nating itapon o ibato yung ating cellphone o yung ating laptop. Ngunit kapag sinubukan mong dahan-dahang alisin yung mga application, magbura ng ilang mga pictures, at ginawa mo na ang lahat, at minsan ayaw pa rin, ang isa sa ating naiisip na solusyon ay yung tinatawag na restart. Bago ka pa bumili, bago mo ipa-repair, minsan ang unang solusyon ay kailangan mo lang i-restart. At pagkatapos mong i-restart, hindi naman naging bago yung cellphone mo o bagong computer. Pareho pa rin yun ng device. Wala kang idinagdag. Pareho pa rin ng owner at pareho pa rin ng purpose ng iyong paggagamitan. Pero may mga nangyari. No? Naalis yung overload, na-refresh, naayos yung mga error, na-close yung mga dapat i-close, naging maayos muli ang takbo at nagkaroon ng panibagong simula. Bakit? Sapagkat nakapagpahinga at nagkaroon ng panibagong simula. Bakit kailangan po ng restart? Sapagkat tayo, kung papaano ang computer, ang mga bagay-bagay ay napapagod, bilang tao, meron din tayong mga kapaguran sa ating sarili. Na-overload tayo, na-overwhelm tayo ng mga sabay-sabay nating mga responsibilities, may pagod ng katawan, meron ding mga virus, or mga tinatawag nating mga stress na pumapasok sa atin, mga problema. And sometimes we are not functioning well. Nararamdaman po natin yan na parang nagahang tayo. Oo, buhay pa tayo. Oo, nandito pa tayo. Pero yung ating specs, as a Christian, bilang isang tatay, bilang isang kapatid, parang hindi natin maramdaman yung function natin like before. Gayon din po sa ating buhay paglilingkod, bilang mananampalataya. Oo, nandito tayo, nagpapatuloy tayo, nandiyan ka pa, sumisimba ka, tumutugtog ka, may ministry ka, tayo mga mangaral, nagpipreach tayo, pero parang ramdam natin na hindi na gano'n yung process ng ating paglilingkod, hindi na gano'n yung sigla ng ating ginagawa, sapagkat tulad po ng ating illustration, sometimes tayo ay overload, tayo po stressed, maraming application sa ating buhay, and sometimes we need to restart. But before you restart, nandun po yung salitang rest. Bago ka magsimula muli, nandun yung salitang kapahingahan. You should rest. Nagpapahinga din po tayo. Sabi sa Isaiah chapter 40 verse 30, even the youths shall faint and be weary, and the young shall utterly fall. Humanly speaking, napapagod tayo, we were overwhelmed, hindi lang physically, may mga problema, kaya may mga panahon din po talaga ng kapahingahan. Because life can drain. Kahit ang pinakamalakas na tao ay napapagod. Pagod sa trabaho, pagod sa ministry, pagod sa mga problemang pinansyal, pagod sa bahay, pagod sa mga tao. Kahit po ang cellphone, updated man yan, iPhone 17 man yan, minsan maganda man ang specs, bumabagal din. At kung bumabagal na, nare-restart po natin. Spiritual application, ganun din po sa ating pambuhay. Kaya ang Diyos ay naglaan po ng mga panahon ng pamamahinga. Kaya hindi po laging araw, merong gabi sapagkat may panahon po ng pagpapahinga. Sa buong linggo, kayo ay pagod. Pero may panahon ng pamamahinga. Meron tayong mga weekends. Sa inyong mga kabataan,
Meron kayong time ng bakasyon. Meron kayong semestral break. Meron tayong mga panahon na kung saan dapat tayong mamahinga. Pero yung ating pamamahinga, ito ay temporary. Kaya nga siya sinabing pahinga, hihinga ka lang. Hindi pwedeng pangmatagalang pahinga ito sapagkat yung pangmatagalang pahinga, ibang klaseng pahinga na yun. So given po sa buhay, yung talagang tayo ay nagpapahinga, yung tayo minsan ay nagiging kalma lang, pero kung papaanong sa ating buhay ay meron tayong pahinga, ganun din sa ating spiritual life, from rest, hindi pwedeng rest. Restart. You need to begin again. Sa mga estudyante, tapos na ang ilang buwan yung pamamahinga. Pasukan na naman. Tapos na yung panahon na kayo ipakuya-kuyakoy, tanghaling gumigising, balik eskwela na naman. Pasukan na. Sa mga nagtatrabaho, Lunes na naman bukas. Tapos na ang pahinga. Katatapos lang na ating anniversary, nag-retreat tayo, nag-refresh tayo, naligo tayo, pero tapos na ang ating pahinga. The reality of life, whether practical or spiritual, we cannot stuck on resting. Merong mga linaan, certain time na ibinigay ang Diyos upang ang isang tao ay mamahinga, but we should start again or restart again. Kaya po sabi sa verse 13, because of the word stagnation. Stagnation. Yung pong stagnation, yung po yung pagiging kawalan ng direksyon, pagiging stuck or paralyzed. Hebrews 5 verse 12. Dapat sana'y mga tagapagturo na kayo, subalit hanggang ngayon kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin ng Diyos. Dapat sana'y kumakain na kayo ng matigas na pagkain, ngunit hanggang ngayon, gatas pa lang ang inyong kaya. Because of the word stagnation. Bakit natin kailangan magpatuloy? Bakit kailangan natin magsimula uli? Kapag tumigil ang paglago, nagsisimula ang pagbagsak. Hindi po neutral ang stagnation. Kapag tumigil ang isang ilog sa pagdaloy, makikita natin na i-stuck na yung tubig, nagiging marumi, nagkakaroon ng mga lamok. Gayon din po, kapag tumigil tayo sa buhay, nai-stuck tayo. Pinapasukan tayo ng mga iba't ibang bagay, nagiging marumi. Walang growth, walang daloy. Ganon din sa church. Kapag tumigil tayo sa ating paglago, nagsisimulang mawala yung ating sigla. Nagsisimulang mawala yung flow ng Diyos sa ating buhay. Kapag tumigil ang isang Christian sa pag-aaral, sa pananambahan, sa pakikinig, nagsisimulang manghina ang kanyang spiritual na buhay. And warning sa ating lahat, the moment you stop growing, that's the time you start dying. The moment you stop attending, that's the moment you stop dying. The moment you stop singing, the moment you start dying. The moment you stop praying, the moment you stop listening, and the moment you stop serving, that's the time you start dying. Kahit ano pong ating pagpupursige, ang ating tagumpay sa mga nakaraan ay hindi pwede nating gawing basihan ng ating tagumpay sa mga hinaharap. Kahit ano pa pong ating ginagawa sa school, hindi mo pwedeng sabihin, ang sipag ko naman ng prelims, ginalingan ko naman ng prelims, pero hindi prelims ang pagtatapos. Kailangan mong ma-maintain, kailangan mong mag-start uli. Hindi mo pwedeng sabihin, nagawa ko na noon, tapos na. Ganon din po sa ating paglilingkod sa Panginoon. Hey Christians, we should be minded. We should be minded ang ating relasyon sa ating Panginoon. Why? Why do we need to restart? Because of the word stagnation. Ayaw nating ma-stuck. Ayaw nating ma-paralyze. Pag may mga karamdaman, di ba? Kung ayaw nating ma-immobilize, yung mobility nila ay mag-function pa rin, ini-stretch natin, kahit papaano tumindig kayo, tumayo, umupo, lumakad ng kaunti, sapagat pag hindi mo na ginalaw ang iyong katawan, may stuck ka, may ipapaparalyze ka, gayon din sa ating buhay bilang Kristiyano. Mga kapatid, kahit anong pagsusumikap mo ngayon, kahit anong lakas mong kumanta,
kahit anong sigasig mo sa pagtugtog, sa pagtuturo, sa pananambahan. Kung tayo po ay darating sa punto na ititigil natin ang mga bagay na yan at hindi tayo magpapatuloy, darating at darating yung time, you will see yourself stuck or stagnant sa ating pambuhay. Gawin mo to, hindi lang para sa Diyos, kundi gawin mong magpatuloy at magsimula uli, alang-alang sa iyong sarili. Sapagkat gusto mong lumago, gusto mong magpatuloy. Ayaw natin tayo nai-stuck sa mga bagay na praktikal. Ayaw natin na nanatili tayo na tayo ay nasa elementary. Ayaw natin na nanatili tayo na ganito ang ating buhay. Gusto natin tuloy-tuloy ang daloy. May nangyayari. Kaya natin nagagawa yun sapagkat lagi tayo nagkakaroon ng restart. Lagi tayong bumabangon, gumigising, lumalaban sa buhay. Sana ganun din sa ating spiritual life, na wag nating hayaang ma-stuck ang ating spiritual life. And it is a warning for us. Hindi natin pwedeng ipagmalaki kung anumang ministry meron tayo dito. I've seen many people, I've seen many Christians, I've seen many preachers, young people, na kung saan yung sigasig nila noon, but once they stop, they rest. But they rest too long, thinking and believing that they just rest. Knowing that it's not resting, it's drifting. Papalayo na sa Panginoon. Mga kapatid, dapat alam natin yung nagpapahinga lang sa talagang tayo ay nawawala na sa kalooban ng Panginoon. Huwag nating hayaan. Huwag nating papanalunin ang dyablo sa ating buhay spiritual. Sa usapin ng pagiging masaya sa ating buhay, tandaan natin, hindi pwedeng tayo lang ang masaya. Dapat masaya din ang Diyos. Regardless of your victory, regardless of your position, regardless kung ano man ang nararating mo ngayon, pero kung ang kapalit niyan ay ang pagtigil mo sa iyong paglilingkod, pagtigil mo sa iyong pagmananampalataya, sa iyong gawain, sa iyong ministeryo, it is spiritual stagnation. Let's be careful. No? Bantayan po natin. At yung pagiging stagnant, ito po ay dumadating sa punto ng realization. First, there must be realization. Kailangan ma-realize mo muna sa sarili mo na parang hindi na dumadaloy, na parang na-stuck na ako. That was supposed to be just resting. Bala ko lang, napagod na ako, nagpahinga. But I'm already drifting. Ibang bagay yung nagpapahinga, yung stuck, nandyan ka lang. And we all felt that way. Marami sa atin ngayon dito stuck. Maring nandito kayo ngayon, pero naturally and spiritually, alam nyo sarili nyo, hindi kayo yan. Hindi yan yung specs nyo. Nandito lang kayo. You are stuck. That's one thing. Stuck, nandito tayo. Maring sa trabaho, nakastuck ka. Nandun ka pa rin, pero alam mo, parang hindi na ganun yung excitement mo, hindi naman ganito ako dati magtrabaho sa school. Pero ibang bagay yung stuck ka, ibang bagay yung nag-drift ka na. Lumayo ka na sa Panginoon. Isang bagay na dapat nating maintindihan, and hindi tayo makakabalik unless we have realization. There should be a time, a day in your life that regardless of whatever you are doing, regardless of where you are, kailangan dumating yung time na ma-realize mo, I'm drifting. I need to restart. Kailangan ko magsimula uli. At kung alam nating mahirap magsimula, mahirap na muling ibuka ang bibig sa pag-awit, mahirap na muling iapak ang paa sa gawain ng Diyos, mahirap na muling buksan ang kamay. Pero mas mahirap kung di tayo magsisimula. We need to restart. You rest for a while. Naunawa natin yan. May mga time, pag may mga nagmi-ministers dito, meron tayong mga kanya-kanyang reason, okay, you rest. No? Pero pag napakahaba na ng rest na yan, it's not resting, it's drifting. You need to take care. You need to evaluate your spiritual life. You need to mind your distance with God. Huwag nating hayaan na tayo ay tuluyang mapalayo sa Panginoon habang tinatahak natin ang buhay na ito because of the word stagnation. That's why, sana mga kapatid, mahirap. Mahirap po magpatuloy. Pero nawa, lagi tayong magkaroon ng fresh start. We rest, and then we start again. Kung papaanong sa buhay, lagi tayong gumigising, nag-i-start uli. Hindi tayo pwedeng hindi babangon. Hindi tayo pwedeng hindi mag-start sapagkat we don't want to be stuck. Ganon din sa ating spiritual life. At kung tayo man po ay nagpapatuloy sa biyaya ng Panginoon,
Ang lahat pong ito'y biyaya niya lamang because of the word stagnation. Why do we need to restart? That's why this morning, the challenge for us, dalawang bagay. It could be you are now resting, or it could be you are now drifting. Resting, maaring nagpapahinga ka, maaring nandito ka pero hindi talaga yan yung ikaw, hindi talaga yun yung sigla mo before, or maaring nandun ka sa time ng reviving, kakaroon ka na ng recovery. Or probably we are drifting away, napapalayo na tayo sa Panginoon. Siyasatin natin, no one will be left behind. Hindi rin po katagumpayan, ang katagumpayan na kung saan may mga naiiwan sa atin. As your pastor, hindi ko po kayo lagi kayang tutukan. We should take care of our own personal life. Meron tayong Diyos. The real rest is when we cast all our burdens upon Him. For He cared for you, and I will give you rest. Alam nyo, yung pagod ng katawan, itinutulog po yan. Ipinapasyal, ikinakain, ipinapahinga. Pero pag ang kaluluwa mo ay pagod, wala sa anumang yan ang pwedeng maging dahilan upang manumbalik ka sa Panginoon. When your souls get tired, kahit sang pinakang masarap na buffet ka pa kumain, pagod pa rin ang iyong kaluluwa. Pagod pa rin ang iyong isip. When your souls get tired, kahit ilang beach pa ang puntahan mo, pagbalik mo, pagod ka pa rin. When your souls get tired, kahit anong gamot, kahit anong pahinga, o kahit anong mamahalin na hotel o kama, iba ang pagod ng katawan sa kaluluwa. Pag ang ating kaluluwa napagod, ibang mapagod ang kaluluwa. Pero saan ba tayo kukuha ng kalakasang muli? Sabi ng Panginoon, cast all your cares upon Him, for He cared for you, and I will give you rest. Sa Diyos ang tunay nating kapahingahan. Kaya mga kapatid, we should be minded of our soul. Alagaan natin ang ating kaluluwa. Hindi lang tayo nabubuhay sapagkat meron tayong kalakasang pisikal. Hindi lang tayo nakapagpapatuloy sapagkat meron tayong karunungan. Meron tayong kaluluwa na kung saan ito ang tunay na kalakasan sa pagpapatuloy ng buhay. Why do we need to restart? Because of stagnation. Number 2, amen? Proverbs 29 verse 18. Proverbs 29 verse 18. Where there is no vision, the people perish. Kung wala tayong pangarap, wala tayong adhikain sa anumang bagay, ito'y dadalhin tayo sa kamatayan. Why do we need to restart? Because of the vision. Pagkatapos ng anniversary, madaling masiyahan na lang tayo sa ating nagawa. Ano pang sunod? Ano pang nais ng Diyos? Sino pa ang ating mga maaabot? Ano pang mga gawain ang pwedeng buksan? Saan pa niya tayo dadalhin? The vision. Kung meron tayong personal vision, personal dreams, or pangingitain at pangarap, dahilan, bakit tayo hindi tumitigil at nagsisimula uli? Nangangarap tayo sa ating mga trabaho for promotions, nangangarap tayo ng bahay, nangangarap tayo na makapagpatapos, makapagpaaral. Meron tayong vision. Meron tayong tinitingnan after 5 years, after 3 years, after 10 years. Ganon din sa gawain ng Diyos. And that vision came from God. Nanggagaling po sa Panginoon yung vision na yun. Ano pa kaya? As a church, as a member, as a Christian, ano pa kaya yung pangarap ng Diyos para sa akin? Kung paanong ang ama, ang magulang ay may mga pangarap para sa kanyang mga anak, ang Diyos may mga pangarap sa atin, practical. Pero may pangarap din ang Diyos sa ating spiritual. Pangarap ng Diyos sa mga mananampalataya na maabot natin at ma-fulfill natin yung purpose natin bilang mga mananampalataya. If there is a vision practical, there is also a vision spiritual. What do you think is God's vision for us? Ano kaya yung gustong mangyari sa akin ng Diyos bilang mananampalataya? Is the vision of God for me is just to be like this? Ganito lang ba talaga ang gusto ng Diyos sa aking mangyari? O merong pangitain ng Diyos na balang araw,
He will restart me. He will refresh me. At dadalhin niya ako sa isang klase ng paglilingkod na may katapatan at paglago. The question is, do we catch that vision? Hindi question yung kung may pangarap ba ang Diyos para sa atin. Ang question is, na-reveal na ba sa atin? Nabuksan na ba yung puso natin? Kinausap na ba tayo ng Diyos? At binuksan natin yung ating puso na tanggapin yung vision na yun. Meron at merong pangarap ang Diyos para sa ating spiritual life. Not just for you to come and go. There is a vision, but the problem is we don't catch the vision. And do we have that burden for that vision? Meron ba tayong burden na kung saan gusto kong matupad yung pangarap na yun ng Diyos? Kung sa atin nabe-burden tayo na kailangan matupad ang pangarap na ito, kailangan mangyari, kailangan matapos, that is burden. The same as true with the vision of the Lord. Imagine, for 40 years, ang daming nagawa ng Diyos sa church na ito. What more for another 40 years? What will be the vision of the Lord for this church? Ilang iglesia pa kaya ang pwede nating maitayo? So far, for 40 years, we built, or tayo ay nakapagtatag ng 13 iglesia. Hundreds of Bible students graduated from our Bible schools. We trained musicians, choir members, preachers. We shared thousands for the souls. What else for the next 40 years? Nagsimula tayong wala, ngayon nandito na ang lahat ng meron tayo. May puhunan tayo. So what will be the vision? Do we have that vision for the Lord? Mga kapatid, kung meron tayong pangarap para sa ating sarili, sana meron din tayong pangarap para sa gawain ng Diyos. Hindi nagsisimula lang sa church, nagsisimula sa ating sarili. What is your vision for your spiritual life? What is your vision for your spiritual life? Do you see yourself after 5 years? Sa mga estudyante, after 5 years, nakikita ko ang sarili ko, na-vision ko, nagtatrabaho na ako. After 10 years, nakikita ko, may family ako. There's nothing wrong with it. But after 5 years, where do you see yourself as a member of this church? O hindi mo man lang naisip yun. Basta't ngala ka na, kung nandyan pa ako, nandyan ako, magpapatuloy ako. Meron ka bang magandang pangitain na after 5 years, pag ako nakagraduate, gusto ko rin makatulong sa church. Hindi man sabihin natin sa ibang bagay, pero sa pamagitan ng aking trabaho, after 5 years or after ng aking retirement, gusto ko namang ako'y mag-focus naman uli sa church. Meron ba tayong mga ganong vision? After 5 years, gusto ko rin makasama, gusto ko rin matuto ng soul winning, gusto ko rin makasama sa mga misyon, gusto kong maging kagamit-gamit sa mga ministry. Do we have that vision? Where there is no vision, the people perish. What more? Because that vision leads to mission. Pag natanggap mo na yung vision mula sa Panginoon, dadaling ka niya sa isang mission. You need to restart because life can distract you. Nawawala ang focus natin eh. Kapag marami ng apps ang buhay mo, bumabagal ang system. Ganon din ang buhay. Maraming alalahanin, maraming responsibilidad, maraming distractions, marami tayong responsibility. Unting nawawala ang ating focus sa ating Panginoon. But the mission is still the same. The mission is still the same. And we are part of that mission. Sabi dito sa definition ng Miriam, mission is a specific task. A specific task. We are all in the church. Pero meron tayong mga specific tasks and duty na ilinaan sa atin ng ating Panginoon. It is our core purpose. Marami tayong dahilan, marami tayong layunin, pero ito yung pinakang mahalagang layunin ng Diyos, why God is giving us this life. To an individual organization is assigned or set out to accomplish. Nagbigay ng mission ng Diyos, hindi lang siya basta mission, ito ay binigay ng Diyos and it is assigned or set to accomplish. Time will come. We will live this word. Lilisan natin ang mundong ito. Merong assigned or merong sets of mission na inilaan sa atin that we need to accomplish. Hindi lamang mga earthly missions. Meron tayong tinatawag na heavenly missions.
And as long as we are here, we should fulfill that missions. Missions defines who can commit thou to faithful men who shall be able to teach others also. Makikita po natin dito yung iba't ibang henerasyon. Si Apostol Pablo, tinuruan niya si Timoteo, at sabi naman dito, Timoteo, turuan mo rin yung mga faithful men. At kayo mga faithful men, turuan nyo pa yung iba. Ibahagi nyo. Kailangan ito ay lumipat sa iba't ibang henerasyon. Why do we need to restart? Bakit kailangan natin magsimula uli? Because of succession. Sapagkat kailangan may matuto, may magdala, at may magtuloy ng pananampalataya na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Succession. Hindi sapat na matagumpay ang kasalukuyang henerasyon. Kailangan nating ihanda ang ating mga kabataan, mga future leaders, future pastors, future workers. Nakakalungkot, maraming mga iglesia, lalo sa Amerika, na napunlaan, nataniman ng salita ng Diyos. Walang mga bagong henerasyon na kung saan kinilala ang Diyos sa kanilang buhay. Ang isang church na walang succession plan ay may limitadong kinabukasan. Sometimes I'm thinking, ano kaya magiging future ng church? Hindi natin masabi. Laging sa Panginoon yun. Pero bilang mga mananampalataya at bilang mga nandito pa, may magagawa tayo. We need to restart. Minsan gusto mo nang tumigil, pero alang-alang sa mga susunod na henerasyon, gusto mong kailangan ng succession. We need to restart. Diba? For 40 years, hindi magpapatuloy mananampalataya. Hindi lamang nagpapatuloy, kundi nandun yung landmarks, nandun yung lalim ng pananampalataya. Anong klaseng paglilingkod ang idoduplicate natin? We cannot give what we don't have. Kung ano yung nakikita sa atin, yun ang kaya nating ibigay sa susunod na henerasyon. Let us duplicate ourselves. That's why this morning, after all the victory, matapos ang ating lahat ng katagumpayan, hindi pa ito ang panahon para huminto. Alam ko, marami tayong mga iniisip. We want to relate this to our personal life. It can be. You can apply it as much as you want. Kung ano man yung mga gusto mong i-restart sa iyong buhay. But we are talking about spiritual matters this morning. Kailangan nating mag-restart dahil may vision pa ang Diyos. Kailangan nating mag-restart sapagkat hindi pa tapos ang mission. Kailangan nating mag-restart sapagkat may susunod pang henerasyon. Kailangan nating mag-restart sapagkat ayokong magkaroon ng stagnation. The greatest danger after a successful anniversary. With this, I'm true. The greatest danger after a successful anniversary is not failure. It is becoming satisfied. Hindi yung dahil may magfe-fail, yung kontento ka na. Tama na. Alam ko, sometimes we need to rest. Sinasabi ng mama, anak, mag-rest ka naman, ganito naman. Yes, we rest. Pero yung pahinga, hihinga ka lang. Hindi pwedeng puro pahinga. Kailangan mo muli magpatuloy sa paglilingkod ng Panginoon. We need to study again. We need to train again. We need to sing again. We need to go again. Hindi tayo pwede maging satisfied. Because the greatest danger after a successful anniversary is not a failure, it is becoming satisfied. God did not bring us this far so we could stop. He brought us this far so we could restart and move forward. Kaya nawa, mga kapatid, tomorrow is another day. Tomorrow is Monday. This month is another month. Let us restart.